95.3 John Army Diaries, true life story ng ating John Army Diaries. Admin story. I felt in love sa namamagatang I felt in love. Ako pala ang admin ni John Army Diaries. Dahil po sa inyong kahilingan na ako'y magbahagi sa kwento ng aking buhay, ibabahagi ko po ngayon sa inyo. Sana po magustuhan ninyo ang aking nakaraan. Ako pala si John, isang Philippine Army. Hindi ko na i-detalye sa inyo tungkol po sa aking pagkakilanlan para na rin sa aking seguridad. Sa totoo lang po, Diaries, nahirapan akong magsimula sa aking kwento. Hindi ko alam kung paano ko ba simulan at kung saan ako magsisimula at mag-uumpisa. Ang hirap pala pagkwento ko na ang aking isusulat. Para ba akong nakalutang sa ulap sa kakaisip kung paano ba ako magsimula. Hindi po tulad ng mga liham ninyo. Isang basa ko lang, alam ko na agad kung paano buuhin ang tagpi-tagpi ninyong mga kwento. Para bang napakadali sa akin ang bumuo ng kwento ng ibang tao. Kung napapansin niyo mga aking mga kadiaries, ang katagang ginagamit ko. Ang katagang ginagamit ko ay malalalim na tila ba may lagi akong pinanghuhugutan. Yan lahat ay mayroong kaugnayan sa buhay ko. Diyan ko dinadaan, Diaries, para maigsa naman ang aking kalungkutan. Kaya ko po binuo ang Diaries, ang John Army Diaries, para makapagbigay ako ng inspirasyon sa ibang tao. Sa mga taong dumaan sa depresyon. Dahil ang gusto ko lang sa tuwing magbabasa kayo sa aming mga kwento at mga hugot, makapagbibigay aral po sa inyo. Kaya Diaries, umpisahan ko na po ang aking kwento. Ang best friend kong gwapo, Diaries, at malakas ang kanyang dating. Siya ay kababata kong si Noel. Masaya lagi, lalo na ang pagkausap mo. Simula bata pa kami, talagang magkaibigan na kami ni Noel, Diaries. Magkakampi sa lahat ng oras. Ako naman, hindi kasing lokong-loko niyan. Ako ay simple lang, Diaries. Simpleng tao lang po ako. Kumbaga, mas matino ako ng mas konti sa kanya. Minsan, dahil oras-oras kaming magkakasama, Diaries, para nang magkapalit ang aming mga mukha. Simula elementarya, sekundarya hanggang nagkolehiyo kami, kasama ko na siya. Pag walang pambayad sa aming tuition, hanap kami agad ng paraan. Walang uwanan. Minsan pa, hinati ko na ang pang-tuition naming dalawa at ang kasunod nun, promise worry note na agad, Diaries. Para lang makapag-exam ang aking best friend na si Noel. Dahil alam ko naman, nasalat din sa buhay ang kanyang pamilya.
Bilang isang kaibigan, hindi ko siya iniiwan sa ere. Sinasamahan ko siya sa hirap man at ginhawa. Kabisado at kilala na namin ang bawat isa, Dairis. Kaya, ang madalas naming kinakanta ay ang kantang One Friend by Daniel Seals. Itutuloy natin ang kwento ni John R. Dairis sa pangalawang yugto ng kanyang buhay. Pangalawang yugto sa buhay ni John. Balikan ko lang ang aking first year college time. Nagka-girlfriend ako, Dairis, isang magandang binibining dalaga. Heart cross ng school, siya, Dairis, mahilig siyang sumali sa mga beauty pageant. Maganda talaga siya. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Sino ba naman ang lalaking hindi siya gugustuhin? At respetado ang kanyang mga galaw, kaya na-love at first sight ako sa kanya, Dairis. Tawagin na lang natin sa pangalang Rose, ang babaeng yon. Pangalan pa lang, matinik na. Pero Dairis, nahirapan akong ligawan siya. Umabot ng 1 taon ang panunuyo ko sa kanya. Pero Dairis, hindi ko siya sinubuan. Dahil sa stricto ang kanyang mga magulang, hindi kami naging legal. Hindi naging legal ang aming relasyon. Sino ba namang magulang ang hindi hihigpitan ang ganong kagandang anak? At higit sa lahat, ang nagustuhan ko kay Rose ay ang pagiging simpleng babae niya. Kaya ako humahanga ng gusto sa kanya. Umpisa pa lang ng aming relasyon, Dairis, naging kami palihim. Dahil ayaw niya akong pumunta sa bahay nila. Takot siya sa mga magulang niya, kaya hinayaan ko muna siya sa kanyang desisyon. Makapag-date lang kami, Dairis, pag pumapasok na sa school, kaya naman ang inyong admin dyan, walang absent. May inspiration kasi sa loob ng classroom. Kaya ang tangi lang nakakaalam sa aming relasyon, ang kaisa-isa kong best friend na si Noel. Puro panunukso ang napala ko sa best friend ko. Ganon siya kaloko. Natawa na lang ako minsan sa mga kalokohan niya. Masyado daw akong in love. Baka daw paasahin lang ako. Ganon ang best friend ko, Dairis. Palipat-lipat siya ng relasyon. At minsan, pati ako inaaway na ng mga karelasyon niya, ng mga jowa niya. Minsan, nirereto pa niya ako sa ibang babae. Pero umaayaw ako. Dahil na-in-love na ako ng gusto sa aking girlfriend na si Rose. Minsan pa, Dairis, natatawa na lang ako sa kalukuhan ng aking best friend. Tinuturuan pa nga niya ako sa mga kalukuhan pagdating sa babae. Pero ni minsan, hindi ko yun ginawa. Dahil ang gusto ko, makapagtapos talaga ako ng pag-aaral muna. Aral muna ang aatupagin namin. Sapat na sa akin, si Rose. Good boy baga ako.
kaysa kanya. At sa itsura naman namin ni Noel, hindi kami nagkalayo ng aking best friend. Masyado lang talaga siyang matinik pagdating sa babae. Itutuloy na rin ang pangatlong yugto sa buhay ni Edwin John. Ang pangatlong yugto sa buhay ni Edwin John. Fourth year college kami, naging legal ang aming relasyon ni Rose. Nakakapunta na ako sa bahay nila at pasado naman ako sa mga magulang niya. Kaya masaya kaming dalawa sa desisyon ng kanyang mga magulang. Kaya pagkatapos ng aming college diaries, umpisa na ng aming pangarap ni Rose at ni Noel. Lalo na kay Noel, iisa lang ang aming gusto, ang makapasok kami sa Philippine Army. Dahil yun talaga ang pangarap naming dalawa ni Noel. Kaya, hindi na kami nagdalawang isip pa, nag-apply kagad kami. Mula sa pagiging applicant soldiers, pumasa at sumabak kami sa pinakamahirap na training. At sa awa ng Diyos, nagtagumpay kaming dalawa ni Noel sa mga pagsubok na napagdaanan namin. Pagkatapos po ng aming training, nadestino agad ako sa Mindanao. At si Noel naman sa Visayas. At doon, naranasan ko dairis ang mainit na labanan. At doon na rin nagsimula ang paglayo namin ng girlfriend kong si Rose. Hanggang dumating sa puntong hindi ko na maiintindihan ang takbo ng aming komunikasyon ni Rose. Naging madalang na ang tawagan namin ng girlfriend ko dahil kritikal lagi ang aming sitwasyon. Unti-unti nasira ang aming samahan at pagmamahal ng girlfriend ko. At yun ang masakit po sa akin. Ramdam kong nanlalamig na ang aming relasyon ng girlfriend ko. Di ko na alam Dairis kung paano ko susuyuin ng girlfriend ko. Kasi minsan hindi na niya naiintindihan ang aking sitwasyon. Nanlalamig na ang aming relasyon ni Rose. Di ko alam Dairis kung paano ko susuyuin girlfriend. Umabot ng 8 taon ang aming relasyon ni Rose. At ang totoo nga, nagplano na kaming magpakasal. Nagbalak na talaga akong pakasalan si Rose, sana sa pag-uwi ko. Sana sa pag-uwi ko, nihanda ko na po ang lahat ng kailangan namin. Ngunit lahat ng iyon ay naglaho ang aming mga plano ni Rose dahil wala ng Rose na nagpaparamdam sa akin. Broken hearted po ako, Dairis, sa puntong iyon. Ngunit Dairis, isang araw, biglang tumawag si Rose sa akin.
Happy na sana ako sa pundong yon. Kaso lang, iba pala ang pakay ng aking girlfriend. Akala ko masaya ang kanyang ibabalita sa akin, Dairies. Pero nanlalambot po ako sa binibigkas niya. Humingi siya ng tawad, Dairies, sa akin. Sobrang nanghingi siya ng tawad sa akin at ako po ay nagtaka. Iyak lang siya ng iyak, Dairies. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Nagalit na ako sa narinig ko sa kanya, Dairies, dahil panay lang ang iyak niya sa kabilang niya. Pero ang pinakamasakit na narinig ko, Dairies, ang salitang hindi ko inaasahan na magmula sa kanya. Sambit niya agad sa akin, Dairies, na humahagulhol pa. Buntis ako. Doon sa narinig ko, alam kong may mali na. Kaya humingi ako ng malalim na malalim habang tumulo ang luha ko. Tanong ko naman sa aking girlfriend, paano nangyari sa'yo na nabuntis ka? Pinigil ko ang sarili ko, Dairies. Pinigil ko ang emosyon ko. Baka makapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya. Ngunit iyak na lang ang narinig ko mula sa kanya. Kaya tinanong ko na siya ng diretso, sinong ama? Pero, Dairies, mas sumabog ako sa narinig ko sa kanya. Sobrang sakit. Akala ko, yung pagkabuntis niya ang mas sasakit sa pandinig at sa puso ko. Mayroon palang mas sasakit pa sa marinig ko. Durog na durog ako, Dairies. Hindi ako mapakali. Mas sumabog ako sa narinig ko sa girlfriend ko. Ang sagot niya sa akin, Dairies, na tumulo talaga ang luha ko. Sana hindi ko na lang narinig. Ang sagot niya, patawarin mo kami. Si Noel ang ama, ang best friend ko. Kaya, Dairies, di ko alam kung anong gagawin ko. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa girlfriend ko at sa best friend ko. Napakasakit, Dairies, na yung mga taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos, sila pala ang magpapasakit sa akin ng gusto. Ang best friend ko pala ang nakabuntis sa girlfriend ko. Para akong sinabugan ng kanyang, Dairies, sa narinig ko sa girlfriend ko. Di ako makapagsalita, kaya pinatayan ko na lang ng phone si Rose. Ang pumasok kagad sa isipan ko, Dairies, paano ba naging sila? Yun ang malaking katanungan ko sa isip ko habang tumulo ang mga luha ko. Ang
Ang sakit pala na marinig mula sa aking girlfriend Darius. Kaya maya-maya lang, tumawag na ang best friend ko. Nag-ring na ang cellphone ko at ang pangalan ng best friend ko ang nakita ko. Sinagot ko ito, Darius, pero grabing kabog ng dibdib ko. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya o ayaw ko lang talagang marinig ang sasabihin niya sa akin, Darius. Parang ayaw kong marinig na mula sa best friend ko. Sinagot ko siya, Darius, pero hindi ako umimik. Kabog ng dibdib, Darius, ang nararamdaman ko. Nagalit ako ng gusto sa best friend ko. Gusto kong isigaw ang sakit na nararamdaman ko, Darius, dahil hindi ko alam paano ako hihinga. Dahil napakasakit talaga. Sobrang sakit. Para na akong sinasakal. Para nang sinasakal ang puso ko. Ang sabi ng aking best friend si Noel, Darius, sorry. Ang narinig ko sa best friend kong si Noel. Buhos naman ng luha ang aking nagawa, Darius. Wala akong salitang nabitawan. Lutang po ako. Ito lang ang tanong ko sa kanya, Darius. Ang kaisang-isang tanong ko kay Noel. Bakit, Brad? Bakit? Yun ang katanungan ko sa kanya. Ang bakit lang. Bakit mo ako ginaganito, best friend? Best friend tayo, di ba? Di ba dapat walang talo-talo? Kaya pagsisisi narinig ko kay Noel mula sa kabilang linya. Hagulhol lang siya ng hagulhol. At ramdam ko yan. Binaba ko na ang tawag, Darius, dahil hindi ko na kayang makarinig pa mula sa kanya nang sasabihin niya. Kaya iyak na lang po ako ng iyak. Sobrang sakit. Ang sakit. Ang sakit pala. Pag mismo best friend mo na ang karibal mo sa girlfriend mo. Ito na yata, Darius, ang pinakasakit na nangyari sa buhay ko. Yung naling lang ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Naging sila pala ni Rose at ang best friend ko, Darius, nung panahon wala akong oras sa aking girlfriend. Tuwing nakakauwi pala si Noel, dahil ito ay binibilin ko sa kanya, napuntahan naman niya si Rose at nang makumusta man lang. Yun pala, nabigyan ko sila ng pagkakataon na buo ang dapat hindi mabuo sa isang relasyon. Dahil sa sobrang tiwala ko sa kanila, Darius, sa best friend ko at sa girlfriend ko. Eto ako ngayon nagdurusa sa sobrang sakit. Masakit. Sobrang sakit, Darius. Pag ang dalawang taong minahal mo
At ang dalawang taong pinagkakatiwalaan mo ay sila pa yung mananakit sa'yo. Ang tagal kong nakamove on, Dairies, hindi talaga ako nakamove on sa puntong yon. Hindi ako makapaniwala sa haba ng aming pagsasama ni Noel at sa haba ng aming pagsasama ng aking girlfriend. Ito pala ang igaganti nila sa akin. Duro ang puso ko, Dairies. Hindi ko nga alam kung paano ko ba sila titingnan. Kung paano ba ako, kung paano ko ba tanggapin na habang masaya silang dalawa, ako ay iniwan nila. Habang masaya sila, ako naman nalugmok sa sakit. Kaya ang ginawa ko, Dairies, hindi ko sila kinanta. Dahil ano pa ba ang magagawa ko kung gayon ay buntis na siya? Dahil minsan naman, walang nangyari sa amin ni Rose. Dahil ang gusto ko, future muna bago ang lahat. Kaya yun ang pinakamasakit sa akin, Dairies, sa puntong yon. Kalaunan, Dairies, nalaman ko na lang. Nagpakasal ang best friend ko at ang girlfriend ko. Akala ko, Dairies, hindi na ako masasaktan pa. Pero sa puntong yan, mas dumoble pa ang sakit na aking nararamdaman, Dairies. Kaya iyak ako ng iyak. Isang mandirigmang umiiyak. Hindi ko kasi alam paano ako babangon, Dairies. Hindi ko alam paano ako magsisimula. Paano ko ba bangunin ang sarili ko? Paano ko ba sanayin ang sarili ko? Ang best friend ko na at ang girlfriend ko ang magkakatuluyan. Yun bang lahat ng pangarap ko ay para sa kanila? Lalo na sa girlfriend ko. Pero ngayon, naglaho ang lahat. Sobrang sakit, Dairies. Ang sakit na yung dalawang taong minahal ko, dalawa agad sila ang nawala sa akin. Ang hirap ng panggap sa emosyon. Ang hirap sabihin na masaya ako sa inyong dalawa. Pero ang totoo, hindi talaga ako masaya. Hindi biro ang ganitong sitwasyon. Yung maging karibal mo ay ang best friend mo. Wala nang sasakit pa, Dairies. Sobrang sakit. Itutuloy natin ang kwento ng ating admin sa panghuling yugto ng buhay niya. Dumaan ako, Dairies, sa matinding depresyon. Dahil ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon na saktan ako ng doble pa. Dairies, umiyak ako ng 2 taon. 2 taong pakipaglaban para lang makamove on. Hindi talaga ako makamove on, Dairies, sa sakit. Kaya nagawa ko na ang hindi ko dapat nagawa noon. Nalulung ako sa alak, Dairies. Nalulung ako sa bisyo. Dahil doon ko dinaan para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Halos masira na ang buhay ko, Dairies. Tila ba wala na ako sa pagiging ako. At higit sa lahat, Dairies, ang hindi ko matanggap, yung sinubukan ko, hitilin ang sarili kong buhay.
dahil sa sobrang sakit at depression ko. Dahil hindi ako makamove on, dahil hindi ko natanggap. Salamat na lang sa Diyos, Dairies. Hindi ako nagtagumpay sa pagtitil ng sarili kong buhay. Muntik pa ako matanggal sa serbisyo. Kaya minsan, naitanong ko sa langit, Dairies, bakit mo ba ako ginaganito? Ganyan kalalim ang sakit na nararamdaman ko, Dairies. Mapagbiro talaga ang tadhana, Dairies, no? Dahil isang umaga, Dairies, isang umagang pagising ko sa kampo, isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Isang pamilyar na mukhang bumungad sa aking pagising, Dairies. Kaya tumaas kaagad ang kilay ko. Napamura ako, Dairies. Napamura ako ng gusto. Sa tagal ba naman ni panahon, nagtago ako. At eto, bibiruin ako ng tadhana. Bumungad sa akin ang mukha ng best friend ko. Ang best friend kong sinaktan ako. Dito siya nalipat sa aking mundo, Dairies. Hindi ako makapaniwala, Dairies, na mag-cross pa ang aming landas. Kaya ang ginawa ko, Dairies, hindi ko na lang siya pinapansin. Pero dahil trabaho ito, kaya wala akong magawa, kundi ang tanggapin siya. Ang masakit, ang masaklap, siya pang naging body ko. Inaasar talaga ako ng panahon. Sa oras ng pagtulog, Dairies, patulog na kami, tahimik na ang aming paligid. Ngunit, Dairies, nagulat ako sa pagyakap ng aking best friend. Ang aking best friend na si Noel. Niyakap niya ako ng biglaan. Para akong na-frozen, Dairy. Hindi ako makagalaw sa puntong yon. Ang tanging sambit niya sa akin, Dairies, patawarin mo ako, nagkamali ako. Yan ang sabi ng aking best friend. Hindi ko pinapahalagahan ang mahaba nating pinagsamahan. Best friend. Sabi niya, Brad, patawad. Na-miss na kita ng gusto. Na-miss ko na ang best friend ko. Yan ang mga katagang binatawan ng best friend ko si Noel. Sa yakap ng best friend ko, Dairies, ang yakap niya talaga ang nagpaluha sa akin. Dahil na-miss ko na pala ang best friend ko. Nami-miss ko na pala siya ng gusto. Sa tagal ng panahon, hindi na kami nagkita. Ganito pala ang nararamdaman ko, ang mararamdaman ko. Imbis sana magalit ako sa kanya ng gusto. Pero nangihibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa best friend ko. Hindi ko alam, Dairies, kung mainis ba ako sa sarili ko o matutuwa ako. Kaya ang ginawa ko, Dairies, nagpanggap ako. Tinatago ko ang aking emosyon sa kanya. Hindi ko siya pinapakitaan ng magandang trato. Hindi ko na lang siya kinikibo.
Nakita ko sa sinseridad ng best friend kong si Noel ang paghingi niya ng tawad, na halos magmukhang tanga na siya sa kasusunod sa akin. Kaya ilang linggo lang, nakasama agad siya sa misyon namin. Nasabak agad siya sa gyera. Pero Dairis, habang nasa gitna kami ng labanan, natamaan siya. At nung makita ko ang best friend ko na may tama na siya, nataranta ako ng sobra, Dairis. Buti na lang hindi siya napuruhan. Ganito pala ang mararamdaman ko, Dairis. Masasaktan pala ako at ayaw ko palang mamatay ang best friend ko. Kaya sa puntong yun, Dairis, doon nagsimula ang unti-unti ko na siyang pinapakitaan ng pagtrato ng tama. At dahil doon, Dairis, napag-usapan namin kung bakit niya nagawa sa akin ang pag-trade rin ako. Nakumbasal siya sa akin, Dairis. Ang sabi niya, matagal na pala siyang may gusto sa aking girlfriend. Hindi lang niya masabi sa akin dahil alam niya mahal na mahal ko si Rose. Sinubukan naman daw niyang iwasan ito, pero nabigo siya nung nabigyan sila ng pagkakataon. Ngunit Dairis, isa pang masakit ang dumating sa buhay ko. At narinig ko sa kanya mula sa best friend ko ang balitang mayroon palang stage 4 colon cancer ang girlfriend ko. Ang ex ko pala. Ang panahon niya naman tumagpiro. Napakasakit. Dahil may closure na sa pagitan namin ng best friend ko, Dairis, at yung Rose, bumalik ako sa pagiging ako. Yun lang pala ang kulang sa akin para makapag-move on ako. Sa pagiging ako, sinubukan ko silang patawarin dalawa. Binuksan ko ulit ang puso ko, Dairis, para sa kanila. Dahil pagod na rin ako. Pagod na ang puso kong magalit at pinag-aralan ko na lang ng gusto kung paano ko sila matanggap muli sa buhay ko. Nagbalik ako sa loob ng Diyos, binalik ko ang sarili kong magbagong muli. At lagi kong pinagdasal na maalis na ang puot sa puso ko, Dairis. Kaya sa awa ng Diyos, dininig niya ang aking panalangin na sana matanggap ko ulit ang best friend ko at ang dati kong girlfriend. Hindi biro, Dairis, hindi biro ang aking depresyon dahil pwede ko yung ikamatay. Pero ang tanong ko sa sarili ko, Dairis, kung hindi ko ba sila patatawarin, mabubuo pa kaya ako? Matatahimik kaya ako? Maibababalik ko pa ba ang panahon? Isang katagang nabasa ko ang nagpabago ng lubos sa isip ko, Dairis. Ang salitang love, peace, and faith. Pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad para
May kapayapaan ang isipan at huwag alisin ang pagtitiwala mo sa Diyos. Yun ang katagang nagpapaalis sa puot ng aking puso. Ngunit Dairis, isang trahedya na naman ang nangyari sa amin. Napasaba kami sa misyon. Na-ambush kami. Na-ambush ang aming tropa. Akala ko, Dairis, kung sinaktan ako ng 2 taong pinakamamahal ko, yan na ang pinakamasakit. Nagkamali pala ako. Mas may malala pa palang sakit na darating sa buhay ko. Habang nasa bakbakan kami, Dairis, habang sigawan ng mga tropa ang nakipaglaban, kasama ang best friend ko at ang mga tropa ko. Sa kasawiang pala, Dairis, natamaan ng best friend ko. At ang masakit, Dairis, nadali ang best friend ko. Nadali si Noel. Namatay siya sa gitna ng bakbakan. Natamaan ng best friend ko, Dairis, at hindi siya nakaligtas. Tinakbo ko ang best friend ko, Dairis, habang duguan na siya. Tinakbo ko siya, wala akong pakialam kung matamaan ba ako. Basta hinila ko na lang siya. At niyakap ko siya ng mahigpit, Dairis. Habang yakap-yakap ko siya, buhos ng luha ko. Sobrang buhos ng luha ko. Pero Dairis, parang lumabas ang aking kaluluwa sa aking katawan habang niyayakap ko si Noel, Dairis. Nalalaglag na ang kanyang mga kamay nakahawak sa akin. Hindi na gumalaw ang best friend ko, Dairis. Hindi na siya kumapit sa akin. Sa puntong yun, Dairis, para akong mababaliw sa sakit. Kung kailan ko siya pinatawag, Dairis, kung kailan ko siya pinatawad sa kanyang nagawa sa akin, saka naman niya ako iiwan ng ganito. Ang sakit. Nasa piling ko pa siya na wala ng buhay. Ang sakit pala, makita yung taong pinaka-importante sa buhay mo. Masakit panuurin habang siya ay nawala na ng hininga. Hanggang natapos ang laban, Dairis, para na rin akong namatay. Gano'n naman talaga kami. Matapang kami sa labanan. Pero pag mga kabady na namin ang nawala, nanghihina rin kami tulad ng iba. Doble ang sakit. Sila kasi yung nakakasama namin sa bawat oras, sa bawat minuto. Kaya masakit ang mawalan ng kabady. Hirap man tanggapin, Dairis. Mahirap pang simulang muli. Kaya nag-umpisa na naman akong muling mag-move on sa pagkamatay ng best friend ko. Hanggang naiuwi na siya sa kanila. At yun ang huling sandali naming dalawa ng best friend ko. Pagkatapos mo ng libing ng best friend ko, Dairis, mayroon na namang isang masakit na natanggap ko.
ang dati kong girlfriend na si Rose na asawa ng aking best friend na si Noel. Siya namang pagkamatay nito sa sakit na colon cancer. Halos Dairies, nasabi ko sa sarili ko, ano ba to? Napakamalas ko naman. Doble ang sakit na nararamdaman ko. Wala nang sasakit pa, Dairies. Dalawa agad ang nawala sa akin. Hindi ako makapaniwala, Dairies, na sa isang iglap lang, sabay silang mawawala. Dahil talaga siguro nakatadhana sila. Dairies, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Siguro hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Ang mahalaga, pinatawad ko silang dalawa. Hindi madaling tanggapin ang ganong sitwasyon. Dahil mahal na mahal ko silang dalawa. Pinatawad ko sila, pero masakit pa rin mawala ng taong mahal mo. Ngayon, Dairies, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng love. Love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo. Dahil ang Diyos may nakahandang gantimpala lagi para sa taong nagpapatawad. Dairies, kahit ganon ang dati kong girlfriend at ang best friend ko, pero masasabi ko talaga, hindi sila masasamang tao. Nagkataon lang, Dairies, na nagkamali sila sa buhay nila. Nagkamali sila dahil sa kapusukan at kalikutan ng kanilang isipan. Kaya nila ako nasaktan. Alam ko naman, Dairies, na mahal ako ni Rose dati. Pero mahal lang niya ako, pero hindi ako nakatadhana para sa kanya. Ang pagmamahal na yun, Dairies, ay hindi sapat. Alam ko sa sarili kong nagkulang din ako sa dati kong girlfriend na si Rose. Kaya sana mga ka-Dairies ko, pag nagmahal kayo, dapat sapat lang. Huwag kang magmahal ng sobra-sobra. Dahil kung gaano kataas ang pagmamahal mo sa isang tao, ganun din kataas ang bagsak mo. Dairies, move on, magpatawad. Paano ba? Ibaba mo lang ang iyong sarili, Dairies. Huwag mong tingnan lagi ang nagawa nilang kasalanan o nagawa niyang mali. Tingnan mo din ang nagawa niyang tama sa buhay mo. Dahil tayo din naman ay hindi rin tayo perfecto. Marami din tayong pagkakamali sa buhay natin. Dahil ang tunay na pagmamahal, Dairies, ay hindi sakim. Tanggapin mo lang ang katotohanan na pinagtagpo lang kayo at sinubo kayo ng Diyos kung gaano katatag ang paniniwala mo sa Kanya. Kaya ka nasaktan ng ganyan o kaya ako nasaktan ng ganito. Dahil lagi natin siyang nakakalimutan. Magpatawad ka para matanggap mo ang kapayapaan sa iyong isipan. Para hindi ka matulad sa kwento ko, mahabang panahon akong nalulong sa sakit. Dairies, ngayon ito ako. Pilit bumabangon.
Kaya ngayon, Dairies, kaya ko binahagi ang aking kwento para makapagbigay ako inspirasyon sa iba, lalo na sa ating mga ka-Dairies, lalo na sa mga taong tulad ng pinagdadaanan ko. Magmahal ka lang ng walang kapalit. Bangon lang pag nadapa ka. Hindi pa katapusan ng mundo. Maraming pang darating sa iyo na pagkakataong mas maganda pa sa iyong nakaraan. Magtiwala ka sa iyong sarili at magtiwala ka sa bigay ng Diyos. Huwag kang magmadali sa mga bagay na hindi mo dapat minamadali dahil ang mga bagay na darating sa ating buhay, kailangan lang natin ang mahabang pasensya. Matutong magantay, matutong magpatawad. Huwag mag-stay, huwag manatili sa relasyong hindi na kanais-nais o hindi na healthy. Forgive for the love. Patawarin para sa pagmamahal. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao, kaya mo siyang patawarin para sumaya siya sa piling ng iba. Hindi ibig sabihin, Dairies, na pinagpalit tayo at iniwan tayo ay hindi na tayo deserve. May mga tao lang talagang dumating sa buhay natin para mayroon tayong matututunan mula sa kanila o pinahiram lang sila ng panahon para sa ating nakaraan. Hindi ibig sabihin na pinagpalit tayo sa iba. Kapalit-palit na tayo. Ibig sabihin niyan, hindi talaga siya para sa atin. Masakit man tanggapin ang katotohanan, Dairies, na magmahal ka dahil nasaktan ka. Dahil yun talaga ang katotohanan pag ikaw ay nagmahal. Hanggat dito tayo sa mundo, hanggat nagmamahal tayo, masasaktan at masasaktan tayo. Dahil nga, ang pagmamahal may kaakibat na sakit. Yun ang lagi niyong tandaan, mga ka-Dairies, na ang pagmamahal ang isang relasyon ay may kasamang sakit. Ang kailangan lang natin kung paano ba natin i-handle kung tayo ay masaktan na. Dairies, sana ngayon na narinig niyo na ang kwento ko, sana makapagbigay ito ng inspiration sa inyo na pag nasaktan tayo, bangon lang. Huwag piliting manatili sa sakit. Dahil hanggat pinipili mo manatili sa sakit, hindi ka makakabangon para sa sarili mo. Sinasaktan mo na ang sarili mo. Yun ang malaki mong mali, ang hindi ka bumangon at sisirain mo ang sarili mo dahil sinaktan ka lang ng ibang tao. Buhayin mo ang sarili mo. Huwag paapekto sa sakit ng puso. Dahil kung tanggapin mo lang ang katotohanan, Dairies, makaka-move on ka rin. Maraming oportunidad na darating sa iyo na hihigit pa sa pagmamahal sa nakaraan mo. Dairies, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa aking kwento. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento ng aking nakaraan. Ako'y lubos nagpapasalamat sa ating mga mahal na followers at taos pusong nagsusubaybay sa ating Dairies. Sana po may natutunan kayong aral sa aking kwento. Ako pala ang inyong admin dyan na tahimik nakikibasa lang sa mga komento ninyo. Sana huwag niyo kaming iwan hanggang sa muli. God bless you all. Sana gabayan tayo lagi ng Panginoon at sa bawat oras sa ating mga ginagawa. Love without measure. Ito ang inyong admin John Army Dairies. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, Dairies, sa pakikinig po ng kwento ng ating admin John.